Yo, kamusta? So, nagpa-poll kami. And ang gusto nyo is backtesting. So, backtesting tayo. Ready na ba kayo? Let's go! So, marami pala ako nakita sa comment section na, Coach, mali yung backtesting nyo. Kailangan multi-time frame. Di ba dapat multi-time frame? Kasi mga trend or mga key area, ganyan. So, ang purpose kasi ng backtesting is, number one, matest yung strategy mo. Okay? Matest yung strategy mo. For example, double top, double bottom strategy, 'di ba? Na saan ka ba papasok diyan? Hintayin mo ba dito or what? Or ano bang klaseng head and shoulders? Kailangan ba magkakasinlaki ba yung mga neck ba tawag dito? Shoulders, 'di ba? So, mate-train mo rin yung mata mo and also magkakaroon ka rin ng mga rules pag tinrain mo yung strategy mo. Pinakayaw natin kapag nagsimula ka is dami agad na time frame, madami agad na currencies, madami agad na strategy. So usually mag-start ka talaga sa isa, 'di ba? Let's say sa basketball, nung naalala ko nung bata ako, nagma-Milo Best ako level 1, 'di ba? Puting t-shirt pa noon sa Ateneo. Pinakauna talagang pinapagawa sa amin yung mga may bola ka tapos papaikot mo sa ulo mo, sa baywang mo, tapos sa legs mo. Wala namang shoot agad eh. Gulat ako, ba't walang shoot? Yung pala level 2 yun, yung layup tsaka jump shot. Level 3, defense. So, ibig sabihin, hindi talaga pwedeng sabay-sabay mong aralin lahat. Ma-overwhelm ka talaga. So, kung overwhelm ka, comment mo naman. Ano ba yung mga tips mo dyan para hindi ma-overwhelm yung mga mates natin na mga gusto mag-trade? Parang channel na to kasi more on sa mga newbies talaga. Maraming channel about advance, maraming channel about yung gusto mong mga kakaibang strategy dito talaga sobrang basic, sobrang straight to the point, sobrang simple lang. 'Di ba? So, ayun, sige. Pero kung gusto niyo talaga ng multi-time frame, actually suggest ko 'yun sa demo trading talaga sa forward testing. Pero kung gusto niyo makita talaga yung pinaka-thought process ko pagdating sa multi-time frame, ito puwede natin gawin 'yun. Okay, sige. AUD-USD tayo. Kailan ba? August 2023, December 2022, April. Sige, try natin April. Dito mo. June pala 'to, June 'no, dito. Dito tayo banda. Ayan. So, this is like 3 years ago. Okay? So, syempre, hindi naman porket magaling ka sa backtesting, malupit ka na sa live account. Iba pa rin yung sa live talaga. Sobrang yun talaga yung pinaka-test mo talaga kasi matetest yung patience mo, yung psychology mo. Dito more on strategy talaga matest yung mata mo. Okay? Sige. So, try natin 1 hour tsaka 4 hour na time frame tayo. Sige. So, dalawa. So, let's say, sanay ka na sa isang time frame. Dagdag ka ng isa. Ayan. So, yun yung gagawin natin today. Sige, so lagay tayo ng mga key areas natin. Saan ba yung price? Diyan banda. Ayan. Balik tayo sa 1 hour. Ayan. So, kung titingnan natin, ayan. So, itong dalawa, yung key level mo sa 4 hour time frame, sa higher time frame. Ngayon, punta ka naman sa lower time frame. Pwede ka mag-add ng, pwedeng isa, pwedeng dalawa na key levels. Ayan. So, ito yung pinaka nakikita ko. Okay. Ayan, sige. So, tingnan natin sa 4 hours, ayan. So ang tanong, ngayon ba, downtrend tayo or uptrend? Okay? Kung titingnan nyo, sige, labas natin yung EMA natin. Try natin to. Ayan, labas natin. So, sabi dito, uptrend na tayo, which is tama naman. Okay kasi, pero kung titingnan mo dito, parang downtrend pa rin siya. Okay, pero dito hindi ako magse-sell pa rin dito kasi ang lakas ng momentum paangat. Which is yun yung sinasabi ni EMA. Gumagawa rin siya ng mga higher lows. Diba? So, mataas talaga yung uptrend niya. Actually, maganda talagang pasok itong area na ito. Diba? Pero nalagpasan na natin. Hopefully, mabalikan niya. Pero, syempre, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Okay, sige. So, sana bumaba pa muna bago siya umakyat ulit. Okay, either dito or dito. Check natin kung saan siya bababa. Sa lower time frame tayo ngayon, nasa 1 hour. Okay, so as of now, hindi ko muna papansinin yan. Okay, hindi magandang pasukan to. Kasi kung titignan nyo, hindi masyado nagkaroon ng rejection. Diba? So ito, ang ganda nga sana ng rejection, pero ang lakas pa rin ng pagbaba niya. Tapos dito, walang kahit anong rejection. So, ibig sabihin, sabi ng mga tao is mahal pa rin tong area na ito. So, ang tanong, anong area ba yung gusto nila? Okay? So, ito na yung next key area natin. Ang tanong, okay ba to? Or masyadong malalim to?
Okay, sige. Try natin na sige, lagyan natin dito. Ayan. Sige, tingnan natin kung ano yung gusto niyang gawin diyan. Okay, yan. So, nagkaroon ng um, pag-angat and then bumalik. Okay? Sige, so pwede natin 'tong gawing key area. Okay, so medyo na-late lang tayo onti. Dapat dito, no? Pinaka-perfect dito. Para yung SL natin nasa 30, okay lang naman. Nasa 40, gawin natin 40. Tapos, ang TP natin is open. Open TP tayo. Okay? Um, ayan, sige. Okay, okay. So, adjust tayo ng TP. Ito, break even muna. Break even muna natin yung, ano natin, yung SL natin. Sorry. Okay, so yung TP natin again, open lang siya. Sige, baka masyadong malakas eh. Okay. Sige. Ayan. Okay na ba sa inyo yan? For 4.8. Okay na yan, no? Yung iba baka gusto pa mas mataas. Check natin na lang yung oras. Ayan, isa pa lang nakikita ko na sa comment section. Ano ba, araw-araw, buong maghapon ka bang gising? Katulad nito. 2 a.m. Gising ka ba niyan? Diba? Number one, again, kapag ulitin ko lang, kapag mag-backtest tayo, wag muna natin isipin yung oras sa simula. Pagsimula tayo. Pero, ayan, siguro kapag mas advanced na, ayan, pwede mo isipin, nagtitrade lang kasi ako itong oras kasi ganyan. Medyo mas technical na, ayan, pwede mo gawin yung backtesting na yun. So far ngayon, ang testing natin is yung strategy. Okay, di ako pwede mag-trade sa Asian session, kailangan loan. Walang ganun muna. Okay, trade lang tayo kung ano yung makita natin. Alright? And then as you go along, ayan, pa-improve tayo ng ma-improve, pwede natin dagdag yun na wag ako mag-trade sa Asian. Or wag ako mag-trade wag ako matutulog na ako ng 12 yan. Pwede mo idagdag yan. Sige. So, for now, parang gusto ko na ito i-TP. Kasi hindi ko alam kung aangat pa siya. Kung umangat man siya, okay lang. So, meron tayong around 4. Sabihin natin 4. 4.7. Sige. 4.7. Okay. AUD, USD. So, sa mga hindi pala nakapanood ng previous backtesting natin, ito siya. Okay. Una, NZD, XAU. Yan, panoorin nyo yun. Part 1, part 2 ito. Part 3 na pala to. Alright. So, lagay natin 470. Ayan. So, congrats. Meron tayong 470. Nag-stop pala tayo last time, 6.8. So, tignan natin kung saan nabot itong ating backtesting pa. Alright. So, move forward na tayo. Paano, coach, kung umangat pa yan? Ang tanong kasi is, paano kung bumaba? Problem kasi sa iba is, nagbe-base sila sa emotions nila. 'Di ba? Angat pa 'to. Walang plano. Talagang ano lang sila. Positive mindset lang, 'di ba? So walang any technical analysis. Positive lang na angat 'to. Okay na sila. Okay, pero ako, okay na ako dito. Pwede naman talagang umangat pa siya, pero hindi na ako gano'n ka-confident na todo aakyat 'to. So umakyat man siya, okay lang. Okay, so wala na tayo ron. Nabanggit nga ni Coach Tim na not all profits are for you. Hindi pwedeng saluhin mo lahat. Ang ganda na nga ng salo mo, gusto mo pa saluhin lahat. Di ba? Ayan, sige, next pa natin. So anyway, next na gagawin mo is, ano nang gagawin ko after nito? Okay, so pwede kasi na hintayin mo ulit yung pullback, hintayin mo yung reversal. So, tanong mo sarili mo, ano ba yung gagawin mo after nito? Kasi nahuli na natin tong area na tong ganda, no? Ganda ng pagkahuli natin dyan. So, ang tanong, ano ulit yung plano natin? Hindi pwede kasi na pagkapunta natin sa charts, kung ano makita natin, titrade natin. Hindi, kailangan may plano tayo. Kaya, di ba, uso din yung nagsiset ng alarm, or what, di ba? So, gusto ba natin maghintay dito sa area na to? Syempre, yung mga gusto natin gawin, hintay sa area na to, and then hintay sa area na to. Okay, so try natin angat sa 4 hours. Ayan, kung tingin sa 4 hours, grabe, no? Sobrang lakas ng mga green na candles. Okay, so syempre hindi naman pwedeng palaging malakas, kaya umalis na rin talaga ako sa trade na yun. Sige, try natin na, ayan, sige. Aha. So, ang tanong, coach, flag ba to? Okay. So, challenging, no? Hindi kasi siya masyadong flag kasi pag ganito siya.
Ang flag kasi, ang tsura niya, syempre maganda. Maganda yung ano natin, flagpole natin. Ang tanong, gaano ba kaganda to? Usually kasi, ganyan talaga ang itsura ng flag. Ayan. Pababa ng onte, hindi abot ng 50%. Tapos, pwede rin naman yung, ito yung isa sa mga favorite ko. Okay? And also, dapat, itong mga pips na to, maliliit lang siya. Alright? So, itong, pag dinrawing mo kasi to, itong nasa ano natin, ang itsura niya is, yan. So, 'di ba, alam niyo yung cup with the handle na pattern? Pwede kasing reversal pattern 'yan. So, hindi natin pwedeng i-trade 'yan. Hindi ko naman sinasabing bababa 'to, pero kung hindi natin 'to strategy or wala sa rule book natin 'to, trade plan natin 'to, hindi natin siya pwede i-trade, 'di ba? So, yun na nga, umangat pa siya. So, naging flag pattern nga talaga siya. Sige, since umangat lang siya ng umaangat, hanap tayo ng mga key area dito. Try natin sa higher time frame. Okay, so nalagpasan na niya 'to. Okay. So, sa pagpa-plot pala ng support resistance, hindi ko na masyadong discuss dito pero marami tayo niyan sa siyempre sa modules and also din sa YouTube channel 'yan. Puwede niyong i-type lang. Try ko muna dito banda. Hanap lang ako dito magandang area. Okay, I think ito. Ayan. So, pupunta tayo sa 1 hour, ayan malalaman natin na okay talaga yung area na 'yan. 'Yan, oh, 'di ba? Ganda, 'di ba? Sige, balik tayo dito. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Sige. Check muna natin kung ano yung nangyayari dito. Okay, so te-try niyo umangat with the skill level, 'di ba? Nasabi nila na, "Okey pa 'yan, angat pa tayo, sige, sige." Pero, based sa experience ko kasi, every time na papalapit na yung mga consolidation mo, medyo pagod na yung market. Okay, siguro yun yung sinasabi nilang market exhaustion. Market exhaustion. Ayaw na niyang umangat pa. And para umangat pa siya, kailangan pa niyang bumuelo. 'Di ba? Yun yung sinasabi nila na ipon muna ng liquidity, ipon muna ng mga orders, ayan, tsaka siya aangat na ganyan. Pero again, hindi laging tama yun, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing ganun talaga yung mangyayari. Tingnan natin. Oh, so nag-ipon nga siya. Ang tanong, okay na ba yan? Okay na ba ganyang kadami? Based sa experience nyo. Ganyang kataas, pero ganyan yung pullback. Okay na ba? Puwede pero hindi ko siya ite-trade. Siguro hintay ako dito sa area na 'to. Or, ayan, I think dito, okey na ako dito. Puwede naman dito rin, tignan natin kung anong mangyayari. Sige, sige. Aha. So 'yan, tina-try pa rin niyang umangat, ayaw talaga, ayaw talaga. So kung gusto niyo kunin yung sell niyan, puwede naman. So check natin, check natin kung ayan. Actually magandang ano naman 'to, magandang area. Puwede niyong i-sell 'yan kasi sinasabi nila, "Do not trade against the trend." Eh, kaya lang maganda talaga yung ano, eh, talagang bababa feeling mo talaga bababa siya, o sige puwede mo i-trade 'yan. So for example ito, okey, um, try natin dito lagay yung ano natin, 'yan, SL natin, 'yan 35. Tapos 1:2 lang, ayan. So usually kapag magre-reversal ka lalo na sa mga higher time frame, dapat wide stop, tapos hindi gano'n kalaki yung R, okey? Kasi hindi naman talaga natin alam kung magfu-full reversal ba 'to, 'di ba? Sige, sige, sige. So again, hindi ko sasabing sure win 'to, 'di ba? Malay ba natin kung ano talagang gustong gawin ni market. Katulad niyan, umangat nga siya talaga, 'di ba? Buti na lang wide stop tayo. Ayaw na, ayaw na niya. Sige. So, 'pag sa mga ganito, walang gustong puntahan si market, ang tanong ba is aalis ka ba dito or hayaan mo lang? Siyempre 'pag nagba-backtest tayo sasabihin natin, hayaan lang natin. 'Di ba, backtesting lang naman 'to. Sa totoong buhay ang tanong ko sa inyo, ayan, naggaganyan siya, 'di niya alam gusto niyang gawin, aalis ka ba or hahayaan mo na lang? Ayan, so magandang tanong 'yan sa sarili niyo. Puwede niyo ilagay sa ano niyo 'yan, sa trading plan niyo 'yan. So kapag
ano siya, nagko-consolidate siya or nagre-range siya dun sa ano mo, sa entry mo, anong gagawin mo. Usually kasi pag nagre-range talaga siya sa entry mo, hindi siya magandang entry. Okay, kung okay yan, alis ako. Pero since backtesting to, yan lang natin. Ayan, so na-SL tayo. So okay lang yun. 100. Ayan. So, AUDUSD lahat yan. 100. Sige. So, ngayon, tingnan ulit natin kung ano gusto niyang gawin. Okay, so mali yung ano natin. Yung, kasi parang nakita ko semi, ano siya, no? Head and shoulders, no? Semi. Lalo na, ang ganda ng pagkababa dito ng candle na yun. Ang ganda. Diba? So, usually, gaganyan pa yan. Pero, hindi laging ganun. Diba? Sige, next tayo. Yun, umangat na nga siya. Galing, 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 galing. Sige. Balik tayo sa 4-hour time frame. Tignan natin kung ano yung mga hinahabol natin na next na key levels. Check natin. Punong-puno na ng levels ang ating charts. Ay, nalagpasan na niya to. Sana gumawa siya ng flag or anything para makapasok tayo. Aha. Angat lang ang time frame. Medyo madami-dami. Okay. Sige. Parang marami rin dito, no? Hindi nga lang solid talaga to. Tingin ko hindi solid tong ano na to. Tong key level na to. Pwede naman pala. Okay, pwede naman. Lalo na sa higher time frame tayo, kaya pwede naman yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya dyan. Okay, bumaba. Okay. Bumaba. Hindi pa raw siya ready umangat, sabi niya. Not yet ready. Ay, there's more sellers in the market. Diba? Sige, alisin muna natin yung mga area na ano. Hindi ganun ka-quality. Ayan. Ayan, ito sabi natin, di ba, dito tayo magbabay? Ano tingin nyo? Tayo sa air time frame. Ayan, di ba sabi natin, dito yung magandang buy. Sige, buy tayo dyan. Buy tayo dyan. Buy tayo dyan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay na muna to. Nasa 45 SL. Tipin natin, open. Okay. Bababa pa. Konti pa ang buyer na SL tayo. Sige, lagyan natin. Is-il. Okay, tingnan natin ano mangyayari. Yun, umangat. Ayan. Ayaw pa. Mukhang hindi pa, no? Ay, sorry. SL na pala yan. Ayun, bumaba talaga siya. Masyadong nire-respect tong ano na to, area na to. Ayan. Sige, baba ka pa. Except na lang baka downtrend na to, no? Ay, sabi nga ni EMA, downtrend na, di ba? So, bakit pa tayo magbabay? So, tulad nito, downtrend, nagbabay. Mali, di ba? Sige, sundan natin EMA. Sundan natin EMA para sa example na to. Sige, umangat ka. Yan, o, di ba? So, tingnan natin kung tama si EMA. Okay. Try natin 40. 40 stop SL. Tapos, sabi ni EMA, downtrend. Kaya dito tayo. Ayan, 4. 1:4. Tinamaan ba? Tinamaan agad ang ating 40 na stop loss. Ayan. Natin kung ano yung gagawin niya next. Ayun, bumaba nga siya. Tama si EMA. Masyado lang tight yung ating SL. So, dapat palang SL natin 40. Siguro mga dito. 55. Masyadong mataas to. So, nasa 1 hour kasi tayo kaya matataas talaga yung mga SL natin. Usually, mapasok ako 7 sa ano eh. Usually, mapasok ako sa 15 minutes. Yan, pero, okay na rin to. Try nga natin. Silipin lang natin 15 minutes wala. Wala talaga. Usually, yan, dito lang talaga yan papapasok. Dito papasok yan. Yan. Ganyan.
Pero okay lang, ganun talagang buhay. Balik sa kanina. Ayan, hindi tayo kayo na 40. Okay, so sayang. Mali. Mali, mali, mali. Okay, so ngayon hindi na tayo makakapasok unless mag-pullback siya. Oh, hindi na nga siya nag-pullback. Okay, okay. Humahabol na po si EMA. Okay, okay. Okay. Tingin ko, hindi ko alam. Joke lang. Hanap pa tayo dito ng magandang area. Balik tayo sa 4-hour time frame. Ayan. Sige. Ito na nga talaga yung next. Ayan. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Ayun, umangat siya. May buyers dun. Oh, umangat ang buyers. Ang galing ah. Okay. So, lumalaban pa rin ang sell. Okay. So, ito pala yung magandang area na pasukan, no? Hindi natin napasukan, sayang. Hindi ko alam kung ano iniisip ko. Masyado ako na, masaya na tumitingin sa market. Okay. Sige. So, downtrend talaga siya. Sana umangat ka pa. Hindi mo muna pumasok dyan. Sige, umangat ka pa. Okay. Sige, dyan tayo pumasok. Okay. Ayan. So, syempre, simple lang. Key level, di ba? BNR setup, pullback, break and retest. Ganun lang. Chill lang. Kanina 40, no? Gawin natin 50 mamaya. Sumobra na naman yan, eh. Ayaw, ah. Ayaw mo ba? Okay, sige. Pagbigyan. So, naubos ang ating profit. Nagsunod-sunod tayo natalo. Pero okay lang, tingnan nyo. Dito, nagka-apat din tayo. Dito nagkatatlo. Dito nagkatatlo. So, tingnan natin kung mabibreak ng ating cold spell. Sabi nga ni Coach X. So, palit tayo ng bias. Base sa AMA. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Parang sell pa rin ako. Teka nga. Sell nga. Hindi ako. So, minsan talaga, syempre kapag nagkaroon ka ng experience sa market, minsan kailangan mo burahin sa isip mo yung EMA. Kaya ako hindi ko talaga siya ginagamit. Pero for the sake of the backtesting, ayan, at least makita natin na hindi talaga siya laging accurate. Lalo na nasabi natin na nag-change siya ng trend, di ba? Nagkaroon pa ng ganyan. Usually kasi pag nakikita ko na may mga ganyan, parang nakikita ko na agad yung head and shoulders dyan eh. Kaya, ayun, hindi talaga laging tama si EMA. Pagbigyan nyo na siya, indicator lang siya. Kasalanan pa rin natin to. Ay, 26 minutes na pala to. Isa pang panalo bago natin na tigil tong ano na to. Itong episode na to. Nakasunod-sunod naman yung talo natin eh. Ay, nasa 4 hours pala ako. Kaya pala. Wala na. Okay. Okay. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Anong gusto niyang gawin? Anong gusto niyang gawin? So, kung titingnan natin, may mga lower highs na dito, no? Yung bumaba. Check natin ulit sa 4 hours. Saan na yung ating key level? O sige, ito pwede rin naman yan. Key level natin dito. Yan. Okay. So, dito, parang mas gusto ko dito. Ayun na nga. Gaano na siya dyan. Hindi na niya alam yung gusto niya. Sige, tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. Ayun, baba na nga siya. Sige, sana ano ka dito? Pullback ka dyan. Yan, nag-pullback nga siya. Sige. So, since nag-pullback siya dyan, dito tayo mag-SL60. Tapos, check natin ulit. Yan, malayo-layo naman siya. Mali.
Try natin. Last na to. 1:2. Sige, baka natin dito. 1:5. Okay. Open TP na lang para ano. Yabang mo. Tapos biglang SL agad. Aha. 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 Sige. Parang ayaw pa niyang bumaba. So, ano muna ako? Aha. Sige, ilaban natin to. Ilaban natin to. Ayaw pang bumaba. Ipon ka lang. Sige, ipon ka lang dyan. Ipon ka lang. Sana ganyan ka lang mag-ipon at bumaba ka na ulit. Wala na. Na-SL na tayo. So, usually, pag nakikita nyo talaga nahihirapan siyang bumaba. Tama naman eh, di ba? Pero ba't parang hirap na hirap ka dyan? Ayan, usually, aangat na talaga yan. Magre-reverse na talaga siya. So, ayan. So, negative ulit. Okay? So, I think umahaba na tong YouTube video natin na to. So, for this episode, for this series, episode talaga, no? Talo tayo ng $30. So, from 6.8, mababa tayo ng 6,770. Okay? So, I hope marami kayong tutunan. And more pips to come for everybody. Salamat. See ya.